Taong may pananalig sa Diyos. Ano ang mayroon? Anong mayroon ang isang taong may pananalig sa Diyos? Coming from the word faith, the letter F stands for favor. A man of faith is highly favored by God and by other people. Ang taong isang may pananampalataya, tunay na pananalig sa Diyos, kinalulugdan ng Diyos at ng kanyang kapwa-tao. Nasusundan nyo ba? So hindi lang ang Diyos ang nalulugod sa atin, pati ang ating kapwa-tao nalulugod din sa atin. Bakit? Sapagkat yung letter A stands for ability. Ability to win friends for Christ. Ability to turn our troubles into miracles. Ang isang taong may pananampalataya ay may katangian ng anong ability sa Tagalog? Kakayahan. May kakayahan na magpatawad, may kakayahan na magbigay sa nangangailangan, may kakayahan na magbuhay sa mga patay, etc., etc. Kakayahan. Ano yung letter I? Inner power. A man of faith has an inner power through his imagination. Kinabukasan yung mangyayari sa kinabukasan. Ngayon, nababalita ngayon at headline ngayon sa mga balita ang tungkol sa hazing. Anong hazing? Yung sasali sa military o kayo sasali sa isang fraternity, dumadaan sila sa isang tinatawag na hazing. Anong ibig sabihin ng hazing sa Tagalog? Pagsasanay para maging tunay na kapatid sa isang fraternity. Ang pagsasanay na yan ay dumaraan sa paghihirap. Pinahirapan yung kanyang magiging brother para tumatag ang kanyang kalooban. Para pagdating ng panahon, maasahan ng kanyang kapatid ang isang dumaan sa tinatawag na hazing. Pamamaraan para patagin ang kalooban ng kapatid. Para pagdating ng panahon, mayroon siyang paninindigan sa kapatiran. Nasusundan nyo ba? Kaya lang, ang hazing ngayon ay humahantong sa kamatayan. Bakit? Ang ginagawa ng iba ay paghihiganti. Paghihiganti. Hindi pwede yan. Sa ating pananampalataya, mayroon din hazing na tinatawag. Sino ang unang taong dumaan sa hazing? Si Adan. Si Adan. Dumaan siya. Sino ang naghazing sa kanya? Si Eva. Si Eva. Para patatagin yung kanilang pagsasama. Lahat na lalaki na nag-aasawa dumadaan sa hazing ng kanyang asawa. Totoo hindi? Sino may asawa na? Pag hindi kayo dumaan sa hazing, hindi magtatagal ang inyong pagsasama. Kaunting hirap, maghihiwalay na kayo. Subalit ang taong dumaan sa isang hazing, titibay ang kanilang pagsasama. Kapag ang hazing na yan ay dinaan sa pag-ibig. Ibig sabihin, ang layunin ay hindi patayin, kundi patatagin ang kanyang kalooban upang maging tunay na kapatid sa samahan. Ang tanong ko ay ganito, anong uri ng hazing ang ginagawa natin sa El Shaddai? Parang ikaw ay maituring na anak ni El Shaddai, kailangan mapagtagumpayan mo ang hazing na ito.
Ano? Sino makakahula? Pag hindi mo ito napagtagumpayan at hindi mo ito gawa, hindi ka manatili sa gawain. Pagdating ng pagsubok, trials and temptation, uurong ka, hihiwalay ka. Pagdating ng eleksyon, pag ibang pinili ko sa pinili nyo, hihiwalay kayo sa gawain. Bakit? Hindi kayo pumasa sa hising ng El Shaddai. Ano ang hising sa El Shaddai? Pagbibigay. Pagbibigay. Pag hindi ka natutong magbigay, hindi ka anak ni El Shaddai. Hindi ka tatagal sa gawain. Pag narinig nyo ang salitang pagbibigay, nahirapan na kayo. Lalo na kapag tungkol sa lakasan nyo. Ayan. Ayan ang equivalent ng pamalo sa hising ng mga fraternity, ang ikapo. Subalit, pag napagtagumpayan mo ang pagbibigay ng ikapo, magkakaroon ka ng kayamanan para sa iyo. Amen ba? So ngayon, ang ating aalamin ay yung last two letters ng faith. What does a man of faith possess? Ano ang pagkakaiba ng isang taong pananalig sa Diyos kaysa ordinaryong may paniniwala sa Diyos? Dalawang mananampalataya ang mayroon tayo sa loob ng ating Santa Iglesia at sa ibang relihiyon. May paniniwala sila sa Diyos tulad natin, pero hindi makikikapangyarihan ng kanilang pananampalataya. Sabi ni San Pablo, they believe like us, but you cannot see in their life the power of the faith they believe in. Ang pananalig sa Diyos ay may kapangyarihan. Kapangyarihan na kakaiba doon sa ibang kapangyarihan. Kapangyarihan ito ay mananatili sa atin hanggang sa tamuhin tanggapin natin ang tunay na kayamanang nakalaan sa atin, ang buhay na walang hanggan. May kasabihan, health is wealth. Diba? Health is wealth. Pero the true riches that is for us, that is stored in heaven, is eternal life. Buhay na walang hanggan. Buhay na hindi naluluha. Buhay na hindi na masasaktan. Buhay na hindi na magtatampo. Buhay na wala ng sama ng loob. Sapagkat nasa piling siya ni Yahweh El Shaddai. Habang panahon. Now, anong susunod sa I? T. What does T stands for? From the word of faith. Trust is not complete. Ang sabi doon sa Biblia, ang mapapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan sa lalong malaking bagay. Ibig sabihin, a man of faith is trustworthy. Trustworthy. Mapagkakatiwalaan mo siya ng iyong asawa. Mapagkakatiwalaan mo siya ng kayamanan. Mapagkakatiwalaan mo siya ng lahat ng sikreto mo sa buhay. Hindi kaya babanta, hindi kaya chichismis. Mapagkakatiwalaan mo siya. Ang tanong ko sa inyo, kayo ba'y mapagkakatiwalaan na? Sino ang mapagkakatiwalaan na? Totoo yan? Then, you are nearing to become a man of faith. First, a man of faith is highly favored by God
and by other people. Kalulugdan siya ng Diyos. Bakit? Sapagkat siya ay mapagkakatiwalaan. Kalulugdan siya ng kanyang kapwa sapagkat siya ay mapagkakatiwalaan. Hindi tulad nung madalas kong ikwento sa inyo, yung isang sister natin na pumuntang Hong Kong, 11 years sa Hong Kong, nang mamatay ang kanyang mister, umuwi dito sa atin. Nang pinaglalamayan ang mister niya, umulan. At tumulo ang kanilang bahay. Ang tanong niya sa kanyang mga anak, anong nangyari? Pinadadalan ko yun ng pera para ayusin ang bahay natin. Bakit butas-butas na ang bubog natin? Ang sabi ng mga anak niya, Inay, tingnan mo ang kapitbahay natin. Ang kumari mo, bagong bahay. Bakit? Sapagkat ipinagbili niya sa kanyang kumari ang kanyang mister. Mare, mag-a-abroad ako ha. Bahala ka na sa mister ko. Sa kumpare mo. So, ipinagkatiwala sa kanya yung kanyang mister. Napagkatiwalaan ba siya? Bakit? Alam nyo? Sapagkat yung hindi dapat gawin ay ginawa niya sa kanyang kumari. Amen ba? Pag sinabi mapagkakatiwalaan ka, pwede mong ipagkatiwala yung girlfriend mo o boyfriend mo sa kanya. Pwede mong ipagkatiwala yung anak mo, yung nanay at tatay mo. Masasabi mong pamilya mo, pamilya ko. Ha? Sabihin mo nga, pamilya mo, pamilya ko. Now, ang pamilya ngayon ang binubuwag ng kaaway. Kaya kailangan natin patatagin ang ating pananampalataya. At ito ang aking dalangin lagi sa lahat ng dumadalo sa gawain ito. Lalo na yung pumupunta sa abroads. Patatagin ang inyong pananampalataya. Ituring niyong ang gawain ito ay isang pamilya. Pamilya El Shaddai. Amen ba? Wala kang pamilya sa ibang bansa, hanapin mo ang gawain ng El Shaddai. Masusumpungan mo ang iyong brother and sister na dumaan na sa hising. Amen ba? Kapag napagtagumpayan natin ang hising ng El Shaddai, makatitiyak kayo na saan man kayo dalhin ng Panginoon, hindi kayo mag-iisa. Hindi kayo mangungulila. Mayroon kayong pamilya na titingnan sa inyo at mapagkakatiwalaan ninyo. So the letter T stands for trustworthiness. A man of faith can be trusted. Mapagkakatiwalaan. Represent. May wala sila, honest daw, sabi nila. Ano pa? Sabi nila, humility. Humble. Humble be. Anong ibig sabihin ng letter H? Sabi sa Biblia, against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations. Ang taong may pananalig sa Diyos, hindi minsan nawawala ng pag-asa. Sa gitna ng kahirapan, umaasinso ang kanyang buhay. Sa gitna ng karamdaman, umaasang pagagalingin siya ng Panginoon. Sa gitna ng kahinaan, umaasang palalakasin siya muli ng Panginoon.